palaging nakikita, madalas sa libro na babasa. Pero ano-ano kaya ang mga istorya ng mga simbolo ng kalayaan ng ating bansa? Tulad na lang ng petsang 12 ng Hunyo. Bago pa to hinirang na araw ng kalayaan at naging araw na walang pasok, i-rewind muna nga natin at alalahanin ang mga kaganapan. Sa katunayan, minsan nang nanalo ang mga kapatid natin mula sa Mactan, Cebu laban sa grupo ni Fernando de Magallanes. Ang kaso nga lang, hindi pa to masasabing tunay na araw ng kalayaan. Ang mas pamilyar at sakto sa kwento ay yung nangyari noong 12 ng Hunyo. Bandang alas 4 at alas 5 ng hapon noon sa Cavite El Viejo na mas kilala ngayon na Kawit, Cavite. Iprenoklama ni General Emilio Aguinaldo ang ating kalayaan mula sa pananakop ng Kastila. Teka muna, fast forward naman tayo. May apila ang petsang ika-4 ng Hulyo. Sandaling itinalaga ang araw na ito ng paglaya ng mga Pinoy sa Banyaga. Kasi nung taong 1898, isinuko pala ng mga Kastila ang mga kolonya nila at kasama doon ang Pilipinas sa Estados Unidos. Pero sa taong 1946 pa idiniklara na malaya ang bansa mula sa pagiging isang kolonya. Pagdating nga lang ng 17 ng Mayo, ipinaganap naman ng dating Pangulong Diosdado Macapagal na ibalik sa 12 ng Hunyo ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. At ito ay bilang paggunita sa unang pagproklama ng ating independensya. Kaya magmula noon, tandang-tanda na natin kung kailan tayo naging malayang nasyon. Palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa kwento ng ating kalayaan.